Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Mga ka-KP, Lunes ho ngayon, 27 ho ng Marso. Magandang gabi po sa inyo, Pilipinas. Kabilang na mga overseas Filipino workers ho natin. Ganun din ho yung mga nasa ibayong dagat na mga hindi naman OFW, pero sila ho yung mga Pilipinong sumusubaybay ho sa programa nating Lex. Yun yung mga OFW na tinatamaan. Kapag siniraan mo ang bansa, Nako. sila yung kawawa. Nako. Lagi ho nasa labas ho yung nasa Exactly. international community. Sila yung lumalaban ngayon at pinagsasabihan itong mga taong naninira sa ating bansa na tumahimik na kayo. Yeah. Dahil kaming kawawa dito sa mga bansang pinagtatrabuhan namin. Kumbaga sila yung sinasabi natin na parang may tawag dyan, Lex, eh. Yung tawag natin collateral damage. Yun, tama. Yun ang kumbaga sila sumasalo, napapahiya sila sa mga kawalang hiyaan ho. Tulad nitong si Senator Trillanes, hindi ko sinasabing walang hiya. Binabalaan niya si Vice President Leni Robredo na huwag muling magpalinlang. Kailan ba nilinlang ni President Digong itong si Leni? Sige nga. Ay payo nitong si Senator Trillanes, isang patibong daw ang dinner invitation ni VP Leni sa karawan ng Pangulo. Political strategy lang daw ito upang ipahiya muli ng Duterte administration ng Vice President naku, sus Mariosep. Nang sa inyo, mga KP, ikaw, Lex. Ginamit pa yung word mo na patibong, ha? Na may natutunan pa pala siya sa'yo. Ay, bitag pa nga eh. Ay, silo. Ay, lahat na, kung ano. Pero ako, Lex, alam niyo ho kasi, let's just put it straight. Wala naman hong tama kay Senator Trillanes. With due respect sa iyo, Senator, I know you're doing a job as a senator, kaya lang doing your job is different from doing it right. Nasanay na sa iyo mga tao na ikay nag-iingay, and that's okay. Pero wala naman tama sa iyo, Senator Trillanes. Everything that the President and the administration is doing is wrong. Kaya walang tama eh. Ang problema dito, Ben, parang nadadamay tuloy si Vice President Leni Robredo. Noong nagkita sila doon sa PNPA graduation, mukhang nag-usap sila at inanyayahan niya, oy, mag-ano tayo, mag-dinner tayo for a political unity. Yes. Alam mo naman si Pangulong Duterte, wala naman siyang masamang tinapay sa ibang kampo eh. Ang gusto lamang niya, mag-usap tayo. Pinapatigil ko ng impeachment complete laban sa iyo eh. So mag-usap tayo. Kung okay ka ba, let's have a dinner. Pero itong si Senator Trillanes, parang nababasa niya ang isip ng ating Pangulo. Parang pinapangunahan mo na. Wala pa nga nangyari. Nanguna na kagad yung malilikot mong isip tulad mo na drama. Naging director ka na pala. Pero, sinabi mo, drama daw yun. Pero ako sa iyo, pero ako, sasabihin ko lang dito mga KKP, sabi nga ho natin, mawawalan ho ng trabaho si Trillanes.
mawawalan ho ng papel. Hindi na ho siya pwedeng umepal pa. Hindi na ho siya kumahol ng kumahol. Hindi na ho siya pakikinggan. Kaya wala na hong traction ang kanyang pinagsasabi. Ngayon, dahil sabi nga ho natin, itong si Trillanes, true blue na dilaw eh. True blue. Alam niyo ibig sabihin true blue, hindi atonista. Yung real, itong dilaw. As in matingkad na dilaw. Kaya lang ang pagigdilaw mo, Senator Trillanes, huwag kang parang ito'y devil's advocate na bumubulong ng... May tawa ba ng ano dyan? Ng medyo tawang, medyo naka... Yun, oo. Huwag kang tatawa ng ganyan kasi yung tawa na yan, eh parang tawang mga medyo dinidemonyo mo, yung VP. Eh siguro naman, alam ko naman kahit na ganyan si Vice President Lenny, hindi naman siguro makikinig dahil may sarili siya pag-iisip. Tama, yun. Eh, Jesus Mario, Nakakana mo, parang Ben. Ang ano dyan is, parang ang basa ko rin dito, hindi kaya nag-iingay ito si Senador Trillanes dahil baka mawala na siya ng kakampi. Eh baka makausap ni Pangulong Duterte si VP Lenny na let's work together. Ayusin na natin itong bansa natin. Kung ganun, wala na siyang kakampi. Wala nang kakampi si Senador Trillanes. Paano nga dyan, mawawalan na rin siya ng papel. Mawawala ng pagka-epal niya. Dito tayo sa pangalawang issue. Pangalawang issue naman. Okay, si Pangulong Duterte kinastigo ang European Union. Tinawag na idiotic ang pinalabas nitong drug rehab solution. Palpak daw ito, di kayang tuldukan ng mga krimen dulot ng paggamit ng droga sa ipinalabas na resolution ng European Union, isang health-based solution. Ang ipinayo nito kay President Digong sa administration nito para labanan ng problema ng droga sa Pilipinas. Mga KP, uubra nga ba na walang kwentang health-based solution laban sa droga sa Pilipinas? Parang anong gusto ng EU, magpa-rehab na lang? Rehab na lang? Wala namang problema siguro kung rehabilitation ang kinakailangan para doon sa masasalba mo at maiwasan mo na sila'y matalagang wala na, mga walking zombie na. Kaya lang itong mga putok sa buhong sa European Union, hindi alam ang pinagsasabi. Alam nyo, kayo sa European Union, particular sa Amsterdam, sa ibang parte dyan, ang legal ang droga eh. At yung paggamit ng droga, sakaling, ito lang, kailangan mo siguro ng sinasabing rehabilitation. Sa Pinas, sinisira ang kokote at utak ng mga pobre. Kaya, ito ho'y sinasabi natin, kinakailangan dito may active drug, campaign, anti-drug campaign, itong si President Digong, at the same time, rehabilitation. Hindi po pwedeng rehabilitation. Tanggapin mo ng katotohanan, yung hubot-hubot na katotohanan, na hindi mo na, wala ka na magagawa sa droga. Ay, pero dapat ibahin rin ng European Union na ang kalagayan po ng Pilipinas, shabu po ang ginagamit dito sa Pilipinas, which is a 4 months cocaine. Siguro sa inyo, sa EU o sa iba pa mga bansa, mga high grade ang ginagamit ninyo na droga. Wag niyong gayahin ang Pilipinas po, shabu. Nakakasira ho ng utak yan. Kaya ito pong paraan ng ating pong gobyerno para matapos po itong problemang ito. Well, tama ka rin. Okay. I-post po ang inyo pong mga salubin, mga komento, mag-iwan po ng mga mensahe sa Kilos Pronto page, makilahok, makianalisa, mga KP, interactive po ang programang ito. Habang sila ho'y nagbabalitaan sa prime time, kami ho'y nag-aanalisa ng mainit na issue tulad inyong napakinggan kanina. Ito hong nag-iisang sumbungan sa prime time, balitaan, investigahan, serbisyo publiko, umpisa na! Huli sa video, bata, biktima ng pang-aabuso, kasiyahan ng berdugo, hindi maitago, tuwang-tuwa ang loko. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, mga pasaway sa kalsada, kahit anong pakiusap, mahirap madisiplina. Bukod sa talamak, magugulang pa. Alamin sa Kilos Pronto. Mga nakaparadang truck sa Halsema Highway sa Benguet, pinupukol na ng reklamo. Inukupa na kasi ang daan para sa mga tao. Sigaw ng mga residente, kailangan bang may maaksidente bago maalis ang salot na truck sa kalye? Alamin sa Kilos Pronto. Panahon na ng tag-init, kaya naman marami nagkakasakit. Ang Pag-asa at DOH may babala sa publiko para iwas disgrasya ang mga tao. Alamin sa Kilos Pronto. Si Bantay nagpakita ng husay. Kahit hirap bumalanse, tuloy ang buhay. Amo niyang kumag, walang pake, tuloy lang sa biyahe. Alamin sa Kilos Pronto.
Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, unang balita sa gabing ito, mga pasaway ho sa kalye, ang ating pong bibigyan ng pansin. Ngayon Ben, magkakatabi pa ang mga pampublikong sasakyan sa paglabag ho sa batas trapiko. Naaktuhan po ng KP team, ito po sa may Regalado Highway, lungsod po ng Quezon. Anong kanilang violation? Panoorin po natin. Palubog ng araw nang mapadaan ang Kilos Pronto team sa kabaan ng Regalado Highway sa Novaliches, Quezon City. Panayad ang daloy ng trapiko sa lugar. Ngunit, sa bahaging ito na naturang kalsada, tumambad sa amin ang lantarang pagbaba at pagsakay ng pasahero ng mga pampublikong sasakyan. Ang bus na ito ng Santo Niño Transit na may plakang ABJ 7238 at may body number 19585. Mismong sa gitna ng kalsada, nagbaba ng mga pasahero. Kasabay nito, ang jeep naman na may plakang TVZ 841. Walang hiya-hiyang nagsakay sa gitna rin ng kalsada. Nako naman mga boss, magkatabi pa kayo sa paglabag sa batas trapiko. At ang tagpong ito, nasundan pa ng ilang pang mga paglabag. Nasaan kaya mga magigiting nating traffic enforcers na sanay sumisita sa mga tsuper na ito? Dahil ang eksenang ito, hindi lang abala sa iba pang motorista ang dala, pati maging kaligtasan din ng mga pasahero. Usual. Mga usual suspect. Sila po yung mga nasa public utility vehicles, mga jeep at bus. Talagang hindi na bago ho sa Pilipinas yan. Kapag wala ho yung mga traffic enforcers natin, yun talaga hong ginagawa nila. Baka naiinitan lang, Lex. Ha? Baka I'm sure. Mas lalo kang iinit ang ulo mo dahil nga dun sa nakikita natin mga paglabag sa batas trapiko. Mas lalong iinit pang ulo mo dahil mainit pong panahon ngayon. Ngayon po, sumasabay kasi yung init na panahon, nararamdaman na natin ang, may sinasabi nga sila, yung temperature po na nakikita natin sa mga thermometer. Pero meron pa hong sinasabi ang ating pong Pag-asa na heat index. No? Marami sigurong hindi nakakaalam mo nito ano itong heat index. Ano ba yan? Kaya may paalala ho ang DOH, ang Department of Health, sa maaring epekto kapag na-expose po tayo sa matinding init. Panoorin po natin. Minsan ang nabansagang sick man of Asia, Pilipinas dahil sa mga sakit sa lipunan na ating naranasan. Tila ba literal na nilalagnat ang buong bansa sa patuloy na pagtaas ng ating heat index? Ayon sa Pag-asa, ito yung alinsangang nararamdaman ng ating katawan kumpara sa pinagsamang aktual na init ng hangin at humidity sa ating paligid. Ngayong linggo, tinatayang nasa average na 35 hanggang 36 degrees Celsius ang heat index sa ating bansa. Dagdag pa ng Pag-asa na sinigunda naman ng Department of Health, mahalaga na malaman at maintindihan ang heat index dahil maaring maging bantay ito sa ating kalusugan. Kahit nasa lilim ka kasi, apektado ka pa rin ng heat index dahil patuloy lamang ang pagtaas ito kung mataas din ang temperatura ng hangin at humidity. Maaring makaranas ng fatigue, heat cramps at heat exhaustion na maaring mauwi sa heat stroke. Paalala ng dalawang ahensya, manatili lamang sa loob ng bahay o gusali at iwasang magbilad sa ilalim ng araw. Nagdudulot kasi ito ng karagdagang 9 degrees Celsius na alinsangan. Magsuot ng komportable, manipis at light-colored na mga damit para makabawas sa init. Kung maaari, iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa protina, gaya ng karne, dahil napapataas ito ang metabolic heat ng ating katawan. At pinakamahalaga, uminom na maraming tubig. Kailangan ito ng ating katawan para mapababa ang mataas na temperatura. O yan mga ka-KP yan yung sinasabi nilang init factor. Baka binabaliwala lang ho natin yung mataas na temperatura po na nararanasan po natin. Hindi pa ho opisyal na inanunsyo ho ng Pag-asa ang tinatawag ho nating summer season. Dahil wala po, baka within this week, maaari nang sabihin, Ben, na nasa summer season na tayo. Dahil mukhang may tinitingnan ho silang may tinitingnan ho silang qualities ng ating pong panahon kung pwede na sila magdeklara ho ng... Ibig mong sabihin, itong tinding init na to, hindi wala pa. Mukhang hindi pa kumpleto yung mga basis na para gawing
summer season na. Siguro, ang Baka sa akin, within this week yan. siguro, yung mga may mga blood pressure problem, hypertensive, sinabi na nga kanina, no? Yun, yung mga mag-iingat dapat kayo sa tandaan. sobrang init. Kapag nainitan daw kuminsan sa batok, mainitan sa ulo, kuminsan tumataas yung body Yes. temperature, kaya nauwi ng heat stroke. Panlaban ho dyan, talagang uminom ho kayo ng maraming tubig. Yung sinasabi ho ng DOH. Tama Ayun. ba ako ron? Tama ka doon. But may iba ho, kapag hindi na ho nakayanan ng sobrang init ho dito sa ating pong lugar, tulad po sa Metro Manila, ang ilan ay pumupunta ho ng ibang bansa. May pera yon. May pera yon. May iba naman ay pumupunta ho sa mga resort, mga beach resort, Mainit para tayo. magtampisaw. Okay. Oo, may mga ganun. Pero sa Manila, napakainit. Kaya Sobra. yung mga kababayan ho natin ngayon sa Pilipinas, masanay na ho natin kasi ito ho talagang hinihintay na marami, Lex. Ano? Kaya lang, kapag hindi ho kayo nag-aalala, hindi nyo ho napapakinggan yung mga all points bulletin, yung mga alertong binibigay ng programang ito, Oo. abay baka mapabilang ho kayo sa sinasabing estatistika. Kaya maganda laging, eto ho, napapakinggan nyo ho lagi. Itong all points bulletin. Yun. Okay, dito tayo, Ben. Isa pang nakakapang-init ho ng ulo. Sa pag-ikot ho ng Kilos Pronto team, nabay nasa pool po ng aming camera ang kakaibang trip na lalaking na inyo pong matutunghayan. Diyan po, laban ho sa isang bata. Ano kayong ginawa nito? Panoorin natin. Iba't ibang bata sa lansangan, mga natutulog kung saan-saan. Limos dito, limos doon. Kung kadalasan ay walang makain. Ito ang mga batang kalye na itinuturing ng paraiso ang kalsada. Pero sa pag-iikot ng Kilos Pronto sa lungsod ng Maynila, naaktuhan ng aming grupo ang isang lalaki na kinakadena sa leeg ang isang bata. Aba, mga putok sa buho kayo, nagawa nyo pang tumawa. Nakita nyo na nga batang lansangan yan na umaasa sa limos upang may makain, nagawa nyo pang pagkatuan. Kung pagbabatayan ang RA 7610, ang batas na naglalayong protektahan ang mga kabataan laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso, kapabayaan, exploitation at discrimination. Maring kinundinan nito ang naturang eksena dahil isang malinaw na paglabag ito sa karapatan ng naturang bata. Nakasaad din sa nasabing batas ang karampatang parusang maaaring kaharapin ng sinumang lalabag dito. Kabilang sa mga parusa ay ang prison mayor o pagkakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Grabe yun, Alam mo, Lex, Cruelty yun, Alam mo, Lex, yun ang sinasabing typical na mga bata. Alam natin, batang lansangan yan. Pero bakit mo ikadena? Oo. At the same time, yun ang sinasabi natin kanina, sinabi natin, typical child abuse yun. Yeah. You're trying to make fun of somebody at the expense of a kid. Dito sa Pilipinas na, only the Philippines, sa ibang bansa, hindi mo pwedeng lokohin ng bata na ganyan. Kung maalala mo, Ben, meron na rin kumakalat to sa social media, no, yung bata na sinasampal-sampal ho ng isang lalaki, yun po ay nakatawag ho ng pansin sa DSWD at maging po sa mga grupo na pumuprotekta ho sa mga bata. Pinatawag yung lalaki, ano nito, adult na ho yung sinasampal-sampal ho niya yung bata, ayun pinatawag. At mabutit naman na humingi naman ako na paumanin. Sabi ho niya, katuwaan lamang. Ang problema, katuwaan, nasasaktan ho yung bata. Nakita niyo isa rin, yung nilagyan ng kadena. Maaring katuwaan, pero para sa kanya, parang nasasakal na rin po yung bata Yun. Siguro, kung makita lang mukha na itong mga kumag na ito at makita ng DSWD, pagkat makita ng mga pulis, exact na ho yan, kami ho nagpapakita lamang na kung anong mali ay mali. Hindi ho natin pwedeng pagtawanan at parang ngingisi tayo, parang nasisihan tayo sa ginagawa ng mga katarantaduhan ng dalawang lalaki roon at the expense. Isipin lang ho natin kahit batang lansangan yan, kung sa kaanak ho natin yan or sa anak natin yan, hindi ko tayo papayag ng ganyan dahil di nating anak, pwede natin paglaruan ng mga batang lansangan. Ang term dyan, Ben, parang they take for granted itong mga batang ito. Kung bakit nakita ho natin, gusgusin yung bata. Wala ho kayong karapatan na gawin po yan sa ating pong mga kabataan kahit na po sila inanlilimos, dapat rin po respetuhin po natin ang kanila pong karapatan. Kung kayo po yung dalawang nahuli ho sa camera ho namin, magbago na kayo. Kundi, may kalalagyan kayo dito sa Kilos Pronto. Okay, actionan natin, Lex, itong reklamo ng mga residente dyan sa La Trinidad, Benguet. Sagabal daw ang isang hardware sa kahabaan ng
Sema Highway sa naturang lugar. Ang mga commuters sa mismong kalsada na raw dumaraan dahil ang sidewalk abay nasakop na raw ng nasabing hardware. Eto, panoorin. Ilang storya na rin ang tinutukan ng Kilos Pronto patungkol sa pagparada sa gilid ng kalsada. Mga negosyong sinakop na maging ang mga bangketa. Kalimitan, sumbong sa Metro Manila lamang ang mga tagpong ito. Ngunit, maging sa probinsya pala, talamak din ang ganitong eksena. Sa kabaan ng Halsema Highway, Barangay Poblacion, La Trinidad, sa probinsya ng Benguet. Makikita sa mga larawang ipinadala sa Kilos Pronto, kuha noong 24 ng Marso, ngayong taon, ang mga nakaparadang truck sa gilid ng kalsada. Ang naturang mga sasakyan, pagmamay-ari raw ng First Pacific Hardware na matagal nang nagnenegosyo sa naturang lugar. Ngunit ang problema, sinasakop na raw nito ang sidewalk maging ang ilang linya ng kalsada. Nababahala tuloy si Orlando Ocampo, residente ng naturang barangay, at ang nagpadala ng sumbong sa peligrong maaring dulot nito. Ang mga pedestrian daw kasi mismong sa kalsada na dumadaan. Ang inaalala ko kasi ang daming estudyanteng naglalaan, hindi nila magamit yung sidewalk kasi nga naparadaan na lang kwan. Saka yung doon sila sa kalsada dumadaan. Kaya naman, panawagan nila. Gusto lang isa lang kung matutulungan kami ng Kilos Pronto na sana po ay bigyan pansin itong problema ito. 10 taon na mahigit. Okay, subukan natin ngayon tawagan dito. Kung matatawagan ho natin yung Mayor ho ng La Trinidad Benguet na sa linya na ba? Yeah. Okay, sa linya natin ngayon si Mayor Romeo Salda ng La Trinidad Benguet. Sir, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Okay, sir, kasama ho natin si Alex Santos. Live ho tayo sa PTV. Evening, Mayor. And dito ho sa Kilos Pronto. Sir, kung napanood niyo ho sa video ho natin, narereklamo ho na yun hong nakabalandar daw ho at saka medyo yung mga truck ho ng itong First Pacific Hardware, nareklamo rin ho sa atin dito, napaabot na ho sa atin. Ano ho magagawa ninyo, Mayor, dito? Na-addressan po naman yung reklamong yan kasi pinatawag nga ng Sangguniang Bayan yung may-ari. Okay. Nag-promise naman na gagawin yung na hindi magpaparada dyan. Alright. Kung mag-diskarga doon sa harap ng kasi kulang yung space niya. Okay. Kaya kung malaking truck talagang pati yung kalsada Okay. ina-occupy niya. Kaya ang sabi naman ko pag sa gabi siguro kayo mag-load. Ayun. Mag-unload. Alright. Sir, kami naman pinaabot lang ho namin sa inyo kasi kami ho'y dito sa Manila base pero yan ho sa probinsya ninyo. Kaya kami ho'y aasa ho sa inyo na magagawa nyo na ho ng paraan yan na kami ho'y depende na lang ho doon sa mga taong nagre-reklamo kung nagawa nyo ng paraan kasi makakaabot ho sa amin, sir. Opo. So asahan na ho namin, sir, ma-actionan na ho ninyo yan, napatawag nyo na ho yung may-ari ho ng hardware. So baka in the next few days, sir, talagang may resulta na ho tayo, sir. Mayor. Opo, actually may resolution yung Sangguniang Bayan na Okay. huwag nang gawin yung kaya pinakulibing nga yung mga truck nila. Alright. Nagrereklamo sila kasi yung nung hinuli ng pulis diretso sa LTO, hindi na sa ordinance namin kasi Okay. may ordinance naman ang Ayun! Okay, sir. So, nung nahuli sila, pumunta sila bakit yung diniretso yung pansa LTO ang ordinance naman malaki kasi yung multa sa LTO kaysa yung ordinance namin. Ayun. Mas malaking penalty doon nyo ho talagang i-apply to the fullest extent of yung sinasabing penalty. Okay? Opo. Sir, Mayor, ngayon pa lang ho kami nagpapasalamat ho sa inyo sa Kilos Prontong aksyon nyo ho. Mayor Romeo Salda ng La Trinidad Benguet. Thank you, sir. Thank you, Mayor. Thank you, Thank you. Ben. Okay. Si Alex. Thank you very much. Thank you po, Mayor. Ayos yun, ha? At least pinatutunayan ho ni Mayor na walang sinasanto ang kanyang dyan, ha? Kasi mga
utos, batas niya sa kanyang lugar sa La Trinidad. Linawin lang natin, Lex. Kami ho sa Kilos Pronto, hindi ho kami pang Luzon lang. No, Itong programa pang nationwide talaga. Pati hindi tayo anti-business. Oh, diba? yeah, Okay yung negosyo niyo, pero ilagay ho natin sa tama. Alam ho natin, yung First Pacific Hardware, medyo malaki-laki pong kumpanya ho ninyo. Yan. Dapat iayon ho ninyo ang inyong pong kumpanya na wala naman pong nabibiktima ho ng mga kababayan natin dyan sa inyong pong lugar. Okay. Diretso naman ho tayo sa sala. Ano yan? Si Senator Trillanes binalaan si VP Leni Robredo na huwag muling magpalinlang kay Pangulong Duterte. Ano bang ibig sabihin ng panglinlang? Mapanlinlang ba ang presidente? Payo niya isang bitag ang dinner. Invitation ni VP Leni sa karawan ng Pangulo. Political strategy lang daw ito upang ipahiya muli ng Duterte administration ng Vice President. So sa inyo mga ka-KP, Sus Mario, kaya mo bang pahiyain ang isang babae? Parang hindi magagawa ng ating Pangulong Duterte. Ay, talaga itong si Trillanes. Wala nang tama rito. Ito, ang sabi ho ni Ibrahim Norual, sabi niya, pagka malisyoso ng utak ng sundalong ito, sobrang bright mo naman, sir, at sobrang tapang mo pa. Dahil sa sobrang tapang mo noon sa mutiny ninyo ng Magdalo ay dumating ang pulis, agad kayo sumurrender, at sa sobrang tapang na mga kasamahan nyo ay nawala ang piano Utensil. at mga utensils sa Peninsula Hotel nakalimutan niya na pa. sinakop ng inyong Magdalo. Sama mo na doon yung mga, hindi lang piano. Yung mga sobrekama, mga comforter, yung mga kumot, dali lang nilagay sa backpack yun. Yes, sabi ni President Digong yan, kung magagalit Trillanes. Si Harold Salvador, trap daw. Yan, sabi ni Trillanes. Wala na talagang magandang sabihin tong si Boy Kudeta. Papapansin lang. Ayun. Si NG Amayim, wala naman kasing mabuting nagawa si Pangulong Duterte. Lahat sa kanya may masamang ibig sabihin. Palibasa, gawain niya kaya lahat na nalang strategy. Trillanes, subukan mo minsan tanungin sarili mo, okay pa ba ako? Ambot. Si Alan. Amazon, dumali na naman si Sundalong Kudeta. Mapapansin talaga, sayang ng pinasasahod sa kanya, paninira na lang ginagawa niya kahit kay Mayor President. May araw din niya, aantay na lang matapos ang term nito. Sigurado na talo siya kung may kapal pa siyang tumakbo sa 2019. Padala pa ho kayo ninyo po mga salubin. Babasahin pa natin yan dito within our program. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. O alam nyo ba mga ka-KP, kung kayo po'y mahilig sa pinya, alam ba ninyo kung saan probinsya ang may pinakamalaking plantation po ng pinya? Nasa Mindanao po yan. Kaya samahan nyo po kami. Libutin nyo natin ang Mindanao, lalo na po dito po sa tinatawag na Pinya Capital of the Philippines. Saan po yan? Panoorin po natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Juan Dateo of the Department of Tourism, and I'll be with you every Monday. Pasyalan natin ang mga natatagong ganda ng Pilipinas. I'm here today in the beautiful province of Bukidnon in Mindanao.
Pagdating sa turismo, may tuturing na world-class ang Bukidnon. Dito matatagpuan ang pinakamalaking pineapple plantation sa Asia at ito rin ang ikalawa sa pinakamalaking pineapple plantation sa buong mundo. Para sa mga young and young at heart, mag-e-enjoy nyo ang extreme activities sa Dahilayan Adventure Park kung saan masusubukan ang first longest dual zipline sa Asia. At ngayong Marso, mas naging makulay at masaya ang bakasyon sa Bukidnon dahil sa Kaamulan Festival sa City of Malaybalay. Kaamulan celebration is celebrated every March of the year. We claim it as the only cultural festival in the Philippines. We are not allowed to present anything during the celebration without the consent of the Tribal Council. So lahat na piniperform, may consent yan with the tribal elders. We are very much concerned of their culture and tradition. And the very highlight of Tribal Council. So lahat na piniperform, may consent yan with the tribal elders. We are very much concerned of their culture and tradition. And the very highlight of Kaamulan Festival is the street dancing and gong presentation. Part of the celebration of Kaamulan is the 7 Hell Tribes of Bukidnon. Actually, this is their celebration. It can mean a datorship ritual, a wedding ceremony, or any Thanksgiving activities. Nakamamangha ang mga tribo mula sa Bukidnon, ang mga Higaonon, Talaindig, Manobo, Matigsalog, Tigwahanon at Umayamnon. Sa pagpapakita ng mayamang tradisyon at kultura sa inihandang katutubong sayaw para sa mga bisita. Different culture or different tribe na ipinapakita ng bawat tribo, nakakainganyo siya. Also, the people in Malaybalay are very accommodating. You cannot feel na tourist ka kasi ipinapakita nila kung gaano sila ka-welcoming dito sa kanilang place. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo kami muli as we bring you the latest travel trends. Only here in wonderful Pinas. Okay, mga ka-KP, eto naman ho, no? Ito ho'y mga kwentong totoo. Mga kwento ho na kung saan matututo ho kayo dahil mismo ho, dentista ho to. May alam ho siya pagdating sa medical. Ito ho siya yung 58 years old, nagkaroon ho ng mild stroke, high cholesterol, 2014. Unang binisita to ng bitag, pero noong 2012, nagising ho siya, gawa nga ho ng mabigat ho ng pakiramdam sa dibdib, nagkaroon ho ng mild stroke, gawa nga ho ng high cholesterol. Kaya mag-iingat ho tayo dyan. Na-confine ho sa ospital, pero ang ginawa ho nito, uminom ng gamot sabay ang paggamit ng King's Herbal. And then, hinahanap na ng kanyang katawan ng King's Herbal. Naging normal ho ang kanyang laboratory test. Sinasabi ho namin sa inyo, ito ho'y hindi ho gamot, ito ho'y supplement. Pero, ang paggamit ho rito ng isang dalubhasa na ito ho'y inimbestigan ho namin, si Bitag ho mismo ang nag-imbestigat para malaman kung nga ba ito'y mga taong hindi binabayaran bagkus kusang loob nagsasalita. Ito, panoorin nyo. The last 2 years na nandito kami sa iyo, Doc, I know for a fact na nasabi mo sa amin, nagkaroon ka ng massive chest pain ng gabi. At sabi ng doktor, it's a mild heart attack. Anong ginawa ng doktor sa inyo that time? Anong year yan? 2012. May test na tinatawag sila, yung troponin test, na nag-positive ako, which is heart attack. Heart attack. Kinonfine ka ba nila? Or Yeah, kinonfine ako. How many days or weeks? 4 days. Yung cause ng aking heart attack and
chest pain is due to hypertension and high cholesterol. Gumagamit kayo ng King's Herbal supplement. Alright. Paano nyo na-discover to? Yung aking may bahay kasi si Mrs. Okay. Nagtitake siya nung Herbal King. Ngayon, sabi niya, subukan mo itong King Herbal. Pagkalabas ko sa hospital, yun ang tinitake ko. Okay. Tinitake ko hanggang ngayon. So pareho kayo, your wife and you, the same field, dentist kayo pareho. Nakakatulong sa pakiramdam ko, nagiging malakas pa. Alright. Pero sinabi ko po yun sa doktor ko na I'm using a food supplement, herbal. Sabi niya, okay lang yan. Hindi na ako nagkaroon ng chest pain. Nagpa-blood chem ako, okay na aking cholesterol, mababa na. Pero sinusunod mo yung sinusunod ko pa rin. Doctor. The doctor's prescription and King's Herbal. Ang laking tulong sa akin ng King's Herbal. Kasi minsan ako'y hindi uminom ng mga, siguro, nasa probinsya ako nung nakalimutan kong magdala. Para mahinang aking parang hinahanap ko. How do you know na epektibo to? Gumagamit ka ng maintenance? Palagay ko, yun nga, tulong yung dalawa. Nakakatulong. Nakakatulong. One without the other. Lalo na yung King's Herbal. Kasi yun nga, nung nagpa-test ako ng aking mga cholesterol count, medyo bumaba at yung aking pakiramdam talaga maganda. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik ko ang Kilos Pronto. Dito naman tayo sa Pukaw na Mo segment. Okay, simula raw noong taong 2014, naging mahina na ang supply ng tubig mula sa Dasmariñas Water District, Paliparan Branch, sa Barangay Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Kung hindi mahina, madalas daw ay walang tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Minsan na raw tumulong ang barangay para ma-actionan ang problema, subalit ang pagrarasyon ng tubig hindi na raw naulit. Narito ang panawagan ng mga residente. Ang tanong ko kung saan napupunta ang tubig namin sa araw, nagkakaroon naman sa gabi. Kaya maglalaba kami madaling araw, puyatan na, grabe. Paano naman kung yung trabaho pa? Ilang araw kaming walang tubig. Ilang araw? Buwan? Buwan, yun nga. Magkakaroon 3 oras sa madaling araw, paano naman yan? Ang oras ng singilan, putol agad. Pag hindi nakabayad, wala naman, nagbabayad sa hangin. Tulungan niyo po kami, ginungtol po.
Sir Alex, ang hirap na po ng buhay namin dito. Ito naman, Lex, habang Importante dinadial ho tubig. natin itong number ho, diretso mismo sa opisina ho ng gobernador, kay Boying Rimulya, kung nakikinig ho inyong mga staff. Ito ho'y pinananawagan na ho namin sa inyo, call to action. Baka nakikinig ho yung sa probinsya or munisipyo or sabihin, kapitolyo na ito hong problema na to makakatulong talaga ang gobernador ho natin. Kaya lang, nahihirapan ho tayo sa pagtawag sa kanila. Kayo mga nasa mga residente, kung sakaling, nakokontak na ba natin? Hindi pa? Wala pa. Kung sakaling, Lex. Nirereklamo nila yung Paliparan Water District. Siguro, alamin natin kung anong problema ng water district nito. Baka naman siguro, hindi kaya nakabayad dito. May problema sa kanilang pondo. Pero para ito'y magawa na lang natin, Lex, mabilisan sa Barangay Paliparan Trust, lahat kayo dyan nagrereklamo, malalaman ho natin kung ano talagang problema dyan. Idudulog natin to mismo sa tanggapan ho ng gobernador, kay Boying Rimulya, malalaman ho natin to. At bukas or mga ilang araw ngayon, mas maganda siguro na bibisita. At doon makukuha yung kanilang panig. At para makita na rin, hindi lang yung tamang pinupukaw natin, siguro ang pagpupukaw natin, pagpapakita ng ating mga mukha roon, para makita na hindi ito kami seryoso ho rito. Kaya humanda na kayo, yung mga water district dyan, at sa tanggapan ho ng gobernador. Alright? Yan lang. Okay, dito tayo, Ben. Tutulungan ho natin si Nanay Lolita Romero. Siya po'y 71 taong gulang at siya po'y dumulugo dito sa Kilos Pronto. Siya po'y taga Batasan Hills, Quezon City. Ayon po kay Nanay Lolita, megit 3 buwan na ho riyang nilalakad ang burial benefits po ng kanyang namayapa pong anak na si Jonathan Romero. At sa tuwing pumupunta daw siya sa tanggapan po ng SSS, dyan po sa Commonwealth Branch sa Quezon City, abay pinababalik po siya at wala hong aksyon na binibigay pong SSS. Naku po. Kausapin po natin ngayon si Ma'am Lolita. Ma'am Lolita, magandang gabi ho sa inyo. At kami po'y nakikiramay po. Kailan ho ba namatay yung inyo pong anak? December 10 December last year po. Okay. Ilang beses kayo ho pumupunta ho sa SSS branch na po sa Commonwealth? Nakin pinasalama, pero 2 lang ho ang interview sa akin sa mismong ano. Okay. Alam na ho nila ang inyo pong hinihingi po sa kanila, siguro yung benefits po sa para sa anak po ninyo. Pero meron ba ho silang binigay ho na timetable ho na kailan ba ho ninyo matatanggap? Wala. Tapos ano bang text daw lang po. Text lang daw sila, pero wala namang text. Wala pang text. Oo. So ito po yung burial benefits. Ang sa listahan naman po ng yung contribution po na inyo pong anak constant po, tuloy-tuloy po, wala pong mintis at talagang siya po ay regular pong nagbibigay ng contribution sa SSS kung siya po ay nabubuhay po, ang inyo pong anak. Okay po, malinis po, maganda po kanyang record po. Okay, nasa linya ngayon po si Lilibet Suralbo, siya po ang Media Affairs po ng Social Security System. Ma'am Lilibet, magandang gabi ho sa inyo. Si Alex Santos po to. Yes, magandang gabi, Alex. Opo. Good evening. Ma'am Lilibet, meron sana kaming ilalambing sa inyo dahil kawawa naman to si Nanay Lolita. Dahil po namatay po yung kanyang anak ko. Medyo maganda naman daw yung contribution po ng kanyang anak. Pero tumatagal po dyan po sa SSS Commonwealth. Hindi daw siya pinababalik-balik lang naman po siya. Ano pwede natin tulong dito, ma'am? Yes, bali nakita ko sa records niya, Lex, Opo. yung pangalan parang binago, kaya nagtagal. From Jonathan to Jonathan. Sandali po, ma'am. Ano bang tunay na pangalan ho ng inyo pong anak? Jonathan. Why daw po, ma'am? Why? Okay. Sa ngayon, ayos na siya. So, pwede na siyang bumalik para i-file. Naayos na nila. Okay na po, ma'am. Yes. So, pwede bukas po niyo puntahan, ma'am? Ayan, pwede bukas. Commonwealth kung may problema. Salamat mo, ma'am. Ayun. Salamat po. Ma'am Lilibet, thank you so much po. Pasensya na po. Thank you po. Thank you po. Pasensya na po. Naintindihan rin ni Ma'am Lilibet. I'm sure kami rin po naintindihan na namin po ng inyong pong pangangailangan. Ma'am Lilibet, tomorrow, puntahan ho ninyo yung Commonwealth. At nakaready na ho, siguro po yung check ho ninyo, ma'am. Thank you so much. Salamat po. Salamat, ma'am. Masaya na si... Ayun, no? Magaling rin si Ma'am Lilibet. Okay. Dito naman tayo sa segment na to. Importante ho itong aming sasabihin ho sa inyo. Kasi yung segment ho namin, tawag ho rito hiwaga. Alam nyo kasi pag sinabing hiwaga, lagi ho natin sinasabi, may misteryo. Ang misteryo ho rito, parang may sekreto, inaalam ho natin. Isa hong 45-year-old na aleho na si Alma Arenas. Sa Talavera, Nueva Ecija, na-diagnose ho siya ng cancer, breast cancer ho to. Sumailalim ho siya sa chemotherapy, uminom ho siya ng King's Herbal, at dito ho, nakompleto yung 16 cycles.
Alam niyo ho kasi, yung sinasabi niyo ho sa amin noon, nahihirapan siya na parang gusto niya nang sumuko sa sobrang hirap kasi mula ho sa kanyang pinanggagalingang province, Talavera, papunta ho ng Cardinal Santos. Ilang oras ang biyahe. Pagdating ho roon, halos hindi na ho makaupo sa sasakyan. Wala na ho siyang lakas. Iba ho talaga pag ikay nagkaroon ho ng session ng chemotherapy. Kaya lang ho, napagpatuloy niya dahil ho sa King's Herbal. So ngayon, declare na ho siya na cancer-free at patuloy pa rin ho ang pagpapacheck up niya ho sa doktor. Eto ho hindi ho ito gamot. Panoorin. Ako po sa kasalukuyan ay isang cancer survivor. Noong 2009 ko natuklasan ito. Tapos, noong 2009 na yon, nag-undergo na ako ng chemo. May nagpayo sa akin na ako ay mag-herbal during my chemo. Sabi niya, try mo, wala namang mawawala. Oo, tinanong ko din sa doktor ko yung, hindi ba makakasama sa akin yun? Hindi naman daw, sabi. Sa Cardinal Santos ako nagpapagamot sa Green Hills. Sabi niya, wala namang masama dahil herbal lang naman yun. Nung nakikimo ako, hindi ko naramdaman yung ako'y nahihilo, yung ako'y nanlalambot. Yun ang naging tulong sa akin ng King's Herbal. Tuloy-tuloy ako, nagpakimo ako ng 16 cycles. Tapos sinabayan ko ng King's Herbal habang ako'y nagkikimo. Nag-cancer-free ako after 1 year. Nagpa-check uli ako, bone scan, liver scan. Lahat chinek sa akin, cancer-free na daw ako. Yun sabi sa akin. Pero itinuloy ko pa rin pag-inom ng herbal. Clear naman lahat, awa ng Diyos. Papacheck up pa rin ako every year. Kasi yun naman ang required ng doktor eh. Yearly. Siyempre, unang-una nagpasalamat ako sa Diyos. At saka sa mga taong tumulong sa akin. Sa doktor, sa King's Herbal. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, sa ating pong Kengkoy ngayon. Kita nyo naman itong may-ari ho ng aso. Abay, pinababalance niya sa taaso ng kanya pong sinasakyang kuliglig. Hindi kaya, well-trained siguro ito, Ben, no? Siguro, sinanay niya. Kaya lang, parang may problema. Mukhang delikado rin yan. Pag nahulog yung aso niya, baka
kawawa naman yung doggy. Panoorin po natin. Bantay! Man's best friend. Yan ang mga katagang tawag sa mga alagang aso. Minamahal at inaalagaan na para na ring tao. Pero sa Rizal Avenue sa Maynila, naispatan ng Kilos Pronto ang kuliglig nito na sa bubungan isinakay si Bantay. Ang pobreng aso, hindi magkandatuto sa pagbalanse para hindi siya mahulog. Ang kolokoy na tsuper naman, walang pakialam. Sige lang sa pagtahak ng lansangan. Hindi man lamang naisip na isang maling kalkulasyon, si Bantay maaring mahulog. Hoy, 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 gengkoy na tsuper! Huwag sa ganyang trip mo isama si Bantay. Sa halip na siya ay matuwa, nagmumukha siyang kawawa. Well, hanapin natin ang mali, Lex. Anong mali? Ang mali siguro, baka in case na ma-outbalance yung aso, kahit na well-trained yung aso na yan, kung mahulog, pag-gewang-gewang yung ng driver Pag nahulog, pag may dumaan na katabi na sasakyan, baka masagasaan po. May pananagutan yung may-ari doon. Parang cruelty to animal na rin. Yes. Pwede naman yung isakay na lang sa loob. Nilinawin natin, Lex, hindi ho namin pinupuna rito yung mga ganyang klaseng gawain na parang kakengkoy yan. Pero nalalagay ka na lang sa kakengkoy kasi nilalagay mo sa panganib yung aso mo. Man's best friend yan. Yeah. Bantay. Easy. Gutom na ata si... Ay, basahin na siguro natin yung mga itong meron ba? May oras ba yung comment na lang? Wala na siguro. Sa akin, Lex, meron ka bang babatiin? Wala naman. Ang sa akin lang, binabati ko ang EU. Yeah. Na huwag nyo naman kaming ituring na parang North Korea tayo at Syria. Hindi ho kami gano'n. Okay. May mga bagay ho kasi na hindi ho naintindihan ng mga... Ito ho yung ibang bansa na nakikialam, lalo-lalo na yung panawagan ho ng New York Times. Yun. Na sinasabi na parang tanggalin yung ating trade privileges. Nako, Mario Josep naman. Para patawan na tayo ng malaking tarif. Nako, parang naman. Wala na talagang tama ginawa itong bansa natin kung sa pananaw ho ng mga dilawang medyo sa abroad. Mario Josep, patuloy hong tutukan ang Kilos Pronto. Kung kayo po may mga problema, dumulog lamang ho dito sa Kilos Pronto. See you tomorrow po. Okay. Higit sa sumbungan, investigahan, balitaan, dapat Kilos Pronto!